Hello pong muli mga katambay, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Kamanong po dito po sa ating Tambayang Makabayan. Inukomentuhan po na inyong lingkod mga katambay. Ito po, nung nakaraang araw lang po, nalaman po natin, di ba, nasa balita, putok na putok po sa mainstream media, sa social media, ang nangyari pong pagsugod ng ating mga kapulisan dito po sa sinasabing paghuli o pagdakip sa pastor na si Apollo Kibuloy mga katambay. At pinuntahan po yung kanyang kingdom sa Davao. At talagang sobrang dami ang pinadalang kapulisan ng PNP. Isang 2,000 po, 2,000 o mahigit na 2,000 kapulisan po ang pinadala. Talagang puwersahan, talagang pinasok ang kanilang kingdom mga katambay sa Davao. Pero ngayon, nag-release po ang ating Vice President ng statement. Talagang kinukundin na niya ang ginawa po ng ating mga kapulisan, mga katambay, na sobra po ang ginawa ng pangaharas dito po sa sinasabing pagdakip o sinasabing parang wanted na sa kanila ang isang Pastor Kibuloy. Ito po, basahin po natin. Nag-release po na statement ang ating Vice President at komentuhan po natin mga katambay. Ito po, isinaling ko na po sa Tagalog yung ibang statement niya po. Ito po, ang sabi niya, ang mga gawain ito ay hindi lamang isang tahasang paglabag sa karapatan na protektado ng konstitusyon, kundi isang pagtataksil sa tiwala na binibigay ng sa ating mga Pilipino. Yung binibigay sa atin natin sa kanila mga katambay, di ba? At sa mismong institusyon, sinumpaang protektahan at paglingkuran tayo, mga katambay. Yun po nakakasakit Yung sinasabi nga po na sila dapat ang protektado nila tayo, di ba? At protektado po ng konstitusyon, yung kundi isang pagtataksil sa tiwala na ibinibigay ng mga Pilipino, di po ba? Nakakalungkot lang po. Ito pa po, meron pa pong kasunod yon. At sinabi rin po ng ating Vice President, hindi ko rin maiwasang magtanong sa sarili kung ang paggamit ba ng di pangkaraniwang puwersa at di makatarungang pag-aabuso sa ordinaryong Pilipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa mga akusado ay isang kilalang Duterte supporters. Ito po yung si Pastor Kibuloy, mga katambay. Kaya nais ko ring humihingi po siya ng kapatawaran sa atin, mga katambay. Humihingi po ang ating Vice President na sa mga nangyari, dahil nga sa nangyari po dito sa bagong Pilipinas, sa administrasyon, talagang ang mga sumusupporters po sa tingin po ng ating Vice President ay nagigipit po at napo-political harassment din po. At ito po, tahasan po siyang humingi sa atin, mga katambay, ng kapatawaran sa lahat ng at dito rin po sa lahat po ng miyembro ng deboto ni Pastor Kibuloy ng Kingdom of Church, mga katambay, itong kanyang samahan, Kingdom of Church, sa paghikayat at pakiusap at pahikayat at pakiusap ko sa inyong iboto. Ay nako, ito po, dahil nga hinikayat din po pala na iboto ng ating Vice President ang grupo po ng Kingdom of Jesus Christ. Ito pong grupo na pinamumunuan po ni Pastor Kibuloy. Ito pong kanyang church. Hiningkayat po pala ng ating Vice President na endorso o iboto si President Bongbong Marcos noong 2022. Humihingi po siya ng tawad. Naway patawarin ninyo ako. You deserve better. Pilipino deserve better. Sukran. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. Nakakalungkot lang po, no? Ngayon, humihingi po siya ng tawad dito po sa mga Pilipino sa atin. Yung nangyari po na siyempre, yung pagsama niya po sa 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 presidente ng Pilipinas na kanyang pinagkatiwalaan, akala niya lahat po ay mapapaganda ang sitwasyon ng bansa. Ito po yung mga tamba, yung message po ng ating Vice President. Kung nakikita niyo po, medyo ano lang po. Ano na po ito, kalat na kalat po ito sa social media.
Ito po nga release statement po ng ating Vice President. Nakakalungkot lang po, no, mga tambay, na sa nangyaring pagbubudol. Nabudol po ang Vice President. Siyempre po, kasama po ang tayong mga Pilipino, kasama sa nabudol, na mga dinaan po tayo sa mga magagandang salita, propaganda. Lahat po sila para po nga planado di umano nila ang ginawa nila sa mga Duterte, lalong-lalo sa Vice President. At syempre po, dito po sa grupo ng Kingdom of Jesus Christ, sa pamumuno po ni Pastor Kibuloy, na talagang nagamit din po ang kanyang sekta, ang Kingdom of Jesus Christ, dito po sa sinasabing makabalik ang power, dito po sa sinasabi po ng ating Vice President na magmula po sa Presidente at syempre po yung kapatid na si Senadora Amy Marcos. Ito po talaga ang nagprosige, di po ba, nung nakaraang release niya ng statement, sa media, talagang sinabi niya, direct to the point, yung magkapatid na yan, ang Presidente Marcos at Senadora Amy Marcos, ang talagang nagprosige sa akin na ako ay tumakbo bilang katandem at naging unit team ng Presidente Marcos dahil sa agustuhan po ng Vice President na matuloy po ang mga proyektong iniwanan at sana'y magtuloy-tuloy yung mga sinasabing Luzon, Visaya, Mindanao na proyekto ng dating Pangulong Duterte na wala pong nangyari. Meron man, mabibilang mo na lang sa daliri, mga tambay. Hindi po natupad yung build, better more. Kaya nga po, nakakalungkot. Ito po, talagang mula po sa puso at talagang yung paghingi po niya ng tawad sa mga Pilipino na sa nangyari po sa sinamahan niya dahil maling tao po ang kanyang sinamahan at pinagkatiwalaan. Dahil mararamdaman po natin statement niya, mga tambay, dito po sa nirelease niya na talagang hindi rin niya maiwasang magtanong sa sarili niya kung bakit nagkakaganito ang ating bansa dahil nga sa tao na maling sinamahan niya, na binudol siya, na hindi niya ini-expect. Hindi niya kasi ini-expect ni Vice President na yung lahat ng sinalita at pangako ng Senadora Amy Marcos at ng Presidente Bongbong Marcos, ni isa walang natupad. Dahil po sa ambisyon, pangarap na yung power ay wag na mawala sa kanilang pamilya, kamag-anak, kaibigan, at sinasabing Kaboltes 5, di ba? Kaya ito po, ano po ang ginante ng isang pamilya Marcos ngayon sa mga Duterte, lalo po sa dating Pangulong Duterte? Yung bilang Pilipino, di ba? Yung bang tumanaw ka man lang ng utang na loob, di ba? Na yung ama, ibalik tanaw natin, kasi wala pong nakapagpalibing. Isa po yun eh. Yung bang utang na loob mo sa isang pamilya na napakahabang panahon magmula nung mamatay ang dating Pangulong Ferdinand Sr. Marcos, di ba? Ang Marcos Sr. Wala na pong nakapagpalibing dito sa tagal po. Ito po ay panahon ng 1980s pa po ito. Nung maipalibing lang po, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, nasa year 2000 na po ito, mahigit. Yan. 2020 plus, I think. Kung hindi nagkakamali si Kamanong. Yun lang po. Isa lang po, di ba? Yung ibalik po ang dignidad ng iyong pamilya na doon sa pagiging, napakabaho sa mga Pilipino, di ba? Yung ang tingin sa iyong pamilya, sa iyong ama, isang diktador, mamamatay tao, magnanakaw, di ba? Tapos nandiyan pa yung sinasabing martial law, di ba? Yung napakaraming human rights na ginawa, di ba? Dahil sa pagiging mamamatay tao daw, di ba? Pero naibalik po 'yon. Bumango. At ngayon naging powerful, naging presidente. Pero ang iginanti sa mga Duterte, panggigipit, pangaharas, ayon sa ating Vice President. Yung sinasabing political harassment, political demolition ang ginagawa nila sa mga Duterte, di ba? Yung mga paghaharas gamit ang power, kapangyarihan, at yung sinasabing nagkaisa na silang lahat. Dahil ngayon po, wala na tayong makikitang oposisyon
Pati yung mga sinasabing galit na galit sa mga Amerikano. You know? Galit na galit. Tuta ng Amerikano. Tuta ng Amerikano ang Pilipinas. Pilipinas, tuta ng Amerikano. Ngayon, hindi na po. Duterte, masamang tao. Duterte, kailangan makulong. Kailangan makuha ng ICC. Ang Duterte. Ang Sara Duterte, kailangan ma-impeach. Ma-impeach ang Sara Duterte. Di ba? Mga plano na talagang ang tao, katulad ni Kamanong, nadudurog ang puso ni Kamanong pag nakikita po na ganito lang ay tinanaw na utang na loob ng mga politiko, ng ating mga politiko, na napakaganda po na nagawa para sa mga ordinaryong Pilipino. Ang ginawa po ng pamilya Duterte sa Pilipinas. Hindi po naging maganda. Real talk tayo. Yung panunungkulan po ni dating Pangulong Duterte, real talk, naging maganda po para sa ordinaryong Pilipino, katulad ni Kamanong. Hindi lang po naging maganda sa mga oligarko at mayayaman at mga politikong korap. Real talk. Di po ba? Dahil sila po talaga ang nagkaproblema ng malaki. Lalo po yung mga oligarko. Dahil naitama po yung number one, yung mga buwis nila. Yung buwis, yung tax. Yun. Nakakolekta ng tamang buwis sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Kaya hindi po gugustuhin. Komento ni Kamanong, hindi po magugustuhan ng mga oligarko, di umano, ang Duterte. Di ba? Hindi nyo pa napansin? Halos lahat ngayon, di ba? Malalaking media, di ba? Mga mainstream media, yung mga giant na mga korporasyon, di ba? Halos ayaw na nila na bumalik pa sa Malacanang ang Duterte dahil unang-una silang tatamaan ito. Dahil tested na po natin yan, di ba? Nakita natin kung paano po, pagsabihan at ipahiya ng dating Pangulong Duterte ang mga kawatan na talagang pinagkakakitaan ang gobyerno at dinadaya ang gobyerno, di ba? Nandiyan na po, di ba? Tested na po ang mga TAN, di ba? Yung airport, yung may-ari na eroplano, Philippine Airlines, di ba? Talagang nasingil niya yung mga utang, meron pang mga aboitiz at marami pang mayayaman. Di ba? Pati ang ABS-CBN, di ba? Yung mga violation, nahayag po sa atin yan sa napakatagal na panahon, yung mga violation nila. Pero isa lang po ang nakapagtama nito at nakapagbigay po ng tamang parusa sa gumagawa po na hindi maganda sa ating bansa. Di ba? Dahil may political will. May political will po ang mga Duterte. Kaya po ito, dito lang po nagka-problema po nung ang ating Vice President ngayon na talagang yung sinabi ng kanyang ama na wag mo sasamahan yan. At yan, meron na siyang nakikitang hindi maganda na, sa pagkatao ng ating Pangulong Marcos. Dahil mismo ang Pangulong Duterte noon ay sinasabi niya na may kandidato tayo. May kandidato tayo na nagdodroga, nagko-cocaine. Pero hindi po pinatulan ito. Hindi po pinasinto ng mainstream media noong mga panahon na yon. Tanging si Percy Lapid lang po, si Sirang Percy Lapid lang po ang bakbak ng bakbak nung mga panahon na yon. Nung sa kanyang programa sa YouTube, sa mainstream at meron din po siyang radyo, di ba? Pero wala pong masyadong nag-adapt dahil lahat po tayo talagang ini-ignore lang natin yan. Dahil nga ang alam natin yung continuity na gagawin na magdidire-diretso ang magandang mga nasimulan ng mga Duterte, lalo ni dating Pangulong Duterte. At ganun din po, di ba? Ang mismo Sara Duterte, nasilaw sa mga pangako, pambobola, pambubudol di umano ng magkapatid na Marcos at kasama rin po diyan siyempre ang mga Araneta di umano. Di ba? Araneta, Romualdez at sinasabing grupo ng Voltes 5 sa mga nanliligaw di umano sa Vice President. At ngayon po, ang nangyari na po, napahamak ang bansang Pilipinas, lalong-lalo na sinasabing ikukontinue ang magandang nasimulan ng kanyang ama. Nabalaho po, naplat ang 4 na gulong ni BP Sara, mga tambay. Ngayon po, nagsisisi siya at nahihiya po siya sa ating mga Pilipino, kaya humihingi po siya ng tawad sa nangyayari po ngayon, lalo po sa mga nangyayari din po dito sa
kay Pastor Kibuloy at sa kanyang grupo o sekta na Kingdom of Jesus Christ, dahil napakalaki pong nagawa rin itong istasyon na ito. Dahil kung ibabalik tanaw natin mga katambay, yung tanging istasyon niya lang ang nag-adapt at talagang nag-build up ng yung kanya istasyon sa Pangulong Marcos, di ba? Dahil wala po, dahil halos po lahat ng mainstream media na malalaki, hindi naman po dala-dala. Alam naman po natin kung sino po ang minamanok nila, di ba? Isa na po si dating dating Vice President Leni Robredo, di po ba? Di po ba galit na galit nga po sila sa Marcos, di ba? Dahil meron pa po silang kinaso dyan, di ba? Mga magpapile na about sa tax evasion, di ba? Kung natatandaan nyo, sinisiraan po, di ba? Dahil hindi raw nagbabayad ng tamang tax nung panahon pa na siya raw ay gobernador. Itama nyo si Kamanong kung mali ang sinasabi ni Kamanong. Di po ba? Nakakalungkot lang po. Kaya ngayon po, nahandyan na po yan. Hindi na po natin masisisi ang ating Vice President. Talagang tao lang po. Wala naman pong tao na hindi nagkakamali. Kaya po, at least kahit pa paano mga katambay, ang nangyari po nito sa ating politika, nahayag po sa ating panahon dahil nung mga panahon nila ng matandang Marcos, dating Pangulong Marcos Sr., hindi naman po natin halos naabutan yung mga totoo o yung totoong nangyari nung panunungkulan na sinasabing very masama, very nakakatakot, di ba? Lahat ng very sobrang pumatay, very sobrang magnakaw, di ba? Puro sobra. Pero ngayon, parang natutupad po yung mga sinasabing bintang sa pagiging sobra at paggamit ng batas na halos parang nasa kamay mo na ang batas ng Pilipinas. Ginagawa mo ang lahat ng gusto mo. Parang nakikita po ngayon yung panunungkulan ng kanyang ama dito po sa anak na junior ang sinasabi po ng ating mga kababayan. Lalo-lalo na nang nakakaranas po ngayon ng harassment, ng political harassment, nararanasan na po ng pamilya Duterte kung paano po sila bigyan ng tanaw na utang na loob. Ganito po, magbigay ng tanaw na utang na loob. Magbigay ng utang na loob ang pamilya Marcos, lalong-lalo na sa BP Sara. Nakita niyo naman po kung paano po siya ngayon political harassment ang kanyang buong pamilya. Talagang ramdam na po ni Vice President ang nangyayari po ngayon sa ating bansa. Kaya mga katambay, kasi Kamanong, maluwag na maluwag, talagang pinatatawad na po, talagang ganon, nagkakasala po ang bawat tao. Talagang ganon, Vice President Sara, talagang sa susunod, pipiliin mo na talaga ang sasamahan mo. At syempre, susunod ka sa mga payo ng iyong ama, lalo na ni dating Pangulong Duterte. Dahil si dating Pangulong Duterte, Vice President, ay halos lahat ng kanyang advice, payo sa'yo, ay mapapabuti ka at hindi ka mapapasama. Tingnan mo, yung payo niya na huwag mo samahan, mas mainam tumakbo ka pa presidente, pero hindi mo siya sinunod. Pero tama, di po ba? Tama ang payo ng magulang, katulad ni dating Pangulong Duterte, na hindi siya nagkamali sa kanyang sinabi na hindi mapapabuti ang ating bansa, at sinasabi niya na lumabas na yung issue about sa droga ng First Family. Kaya mga katambay, ganun po talaga, konting tiis na lang, at baka naman loobin sa lalong mabilis ay maging ang ating Vice President ay maitama niya lahat ang pinasok niya na sana ay hindi nangyari sa ating bansa. Maitama niya at na makabawi naman siya sa ating mga Pilipino at syempre po sa miyembro o samahan ng Kingdom of Jesus Christ. Nakakalungkot lang po talagang nangyari sa ating bansa ito na hindi natin inaasahan. Na mismo si Sara Duterte, si Vice President, hindi niya inaasahan na siya'y mabubudol ng mga Marcoses. Muli po mga tambay, si Katambay Manong po, talagang ganon, tiis-tiis muna tayo. May araw din at bukas para sa mga Duterte. Paalam, ingatan nawa, at syempre po, bago tayo magtapos, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating Malita Channel, Tambayong Makabayan, komento po na yung lingkod, at sa mga nagte-text, syempre po, nag-comment, at subscribe, like, and share. Maraming salamat po mga tambay. Sa muli po, ingatan nawa. Bye-bye.